Magandang araw sa lahat ng mga kabunyog, mga kababayan na nanonood ngayon dito sa aking gagawing pagtalakay. Pangalawa ngayon na i-discuss ko naman itong problemang agraryo. Agrarian problem. Ito yung pangalawang problema natin. Kaya ang topic natin ngayon mga kabunyog, ang problemang agraryo bilang ikalawang dahilan ng mga problema ng lipunang Pilipino. Yan. Nakikita natin ngayon yung problemang agraryo dahil ngayon dati ang alam natin nag-i-import tayo mga makina, mga sasakyan. Yun ang alam natin dahil wala tayong pagawaan ng mga makina, nag-i-import tayo. Wala tayong industrialisasyon, wala tayong pagawaan ng mga sasakyan, barko, makina, heavy equipments, kaya nag-i-import tayo dahil wala tayong industrialisasyon. Pero ngayon, ang nai-expose, kahit na lang yung agricultural development ng bansa natin. Tayo'y isang agricultural na bansa. Agricultural country tayo. And yet, ngayon, napakalubhana ng problema natin sa agrikultura na kahit yung mga batayang pangangailangan natin sa pagkain tulad ng bigas, kahit nga sibuyas, kahit asukal, kahit asin, kailangan na nating i-import ngayon. Ang ibig sabihin niyan, matindi ang problema natin kahit sa agrikultura. Agricultural country na tayo, and yet nag-i-import tayo ng mga batayang pangangailangan ng pagkain. Yun ang irony. Kaya itong dinidiscuss natin ngayon, napaka-napanahon ito, napaka-napapanahon, timely. Kasi yung problema sa agrikultura at ang pangunahing problema natin sa agrikultura, ang pinag-uugatan, yung root cause ng problema natin sa agrikultura, yung kakulangan natin sa pagkain, ang pinakaugat niyan ay ang problemang agraryo. Patuloy po tayong mag-discuss. Anong ibig sabihin ng problemang agraryo? Matagal na ang problema sa lupa sa Pilipinas. Matagal na ito. Panahon pa ng mga Kastila hanggang ngayon, nandyan ang problema sa lupa. At hanggang ngayon, malaking problema pa rin natin yan. Lahat ng yaman ng mga pinakamayayaman sa Pilipinas, sumabi tayo ng mga pinakamayayamang angkan, Lopez, Abuetes, Ayala, lahat yan ang yaman ng mga yan ay galing sa lupa. Si Lopez, ang kanilang ang pinakapanguna sa angkan na yan ay si Don Eugenio Lopez, isang Espanyol na nirahan siya sa Iloilo. Siya ang nanguna sa industriya ng asukal, pagpatanim ng tubo sa Iloilo. Malawak ang kanyang mga lupain. Ang kanyang mga yaman ngayon, galing yan sa lupa. Kaya siya ngayon ay may-ari ng Meralco, ABS-CBN, marami pang mga negosyo. Kahit yung first gen yata sa kanya yun, yung sa power generation. Mayaman ang Lopez, galing sa lupa ang yaman yan. Yung Abuetes ngayon na siya nang may-ari ng Mactan Cebu International Airport. Sa power, malaki rin ang negosyo sa power ng pamilyang Abuetes, yung sa barko, shipping. Pero saan galing ang yaman ng mga Abuetes? Si Don Ramon Abuetes ay mula Espanya, dumating siya sa Pilipinas, nagsettle siya sa Leyte, Cebu mga taong 1870s at siya ang nagkontrol ng negosyo o ng pagpapatanim ng abaka doon. Kaya ang yaman niya ay galing sa sa lupa, abaka. Ang Subel de Ayala, alam naman natin kung gaano kalawak ang lupa nila. Kaya nga yung halos malaking bahagi ng Makati sa kanila nakapangalan. Dahil ang kanilang yaman ay galing din sa lupa. Mula rin sila sa Espanya, dumating din sa Pilipinas mga taong 1800. Sila ang nagmamay-ari ng Ayala Group of Companies. Ibig sabihin, ang yaman ng mga pinakamalalaking angkan sa Pilipinas ay galing sa lupa. Kahit yung bilyar, lupa rin naman ang yaman yan ngayon. 'Di ba? Real estate ang mga niya. Ang dami niyang biniling mga lupa, kinamkam na mga lupa, ang dami. Kaya ang yaman din nila galing din sa lupa. Pero marami ring mga kung gaano tayo, kung ang iilang mga mayayamang ito ay galing sa lupa ang yaman, ganun din yung napakarami nating kababayan, kaya rin sila naghihirap dahil din sa lupa. Problema sa lupa. Anong ibig sabihin natin ng problema sa lupa? Mula pa noon, pinaglalaban na ng mga
mga masang mamamayan natin, yung mga mahihirap nating mamamayan na magkaroon sila ng lupa. Panahon ng Kastila, maraming mga uprisings, revolts. Halimbawa niyan, yung Daguhoy Revolt, 88 years yan sa Bohol. Anong issue doon? Nilabanan nila yung pangangamkam ng lupa ng mga Espanyol, ng mga Kastila, at yung sa pilitang sa kanilang pagpapabayad ng mga party sa lupa, at yung sa pilitang paggawa o forced labor, polo. Ganon din nung revolusyon ng 1896, ang pinaglaban ng mga kababayan natin noon, lupa, na yung malalawak na lupa ng mga Kastila, lalo na ng mga priling Espanyol, ay dapat mapapunta sa mga magsasakang Pilipino. Kahit nung panahon ng mga Amerikano, yung pag-aalsa ng sakdal ng 1935, yung Sakdalista Uprising, yan ay dahil sa lupa. Yung pagkakabuo ng Hukbalahap at yung hukbong mapagpalaya ng bayan na lumawak sa bahaging Central Luzon na pinangunahan nila Lava Tarok, yung mga Huk Rebellion, yan ay dahil sa lupa. At kahit yung New People's Army, kaya yan tumatagal ng lampas ng 50 taon dahil malakas ang suporta nila doon sa mga kabundukan, sa mga kanayunan dahil sa problema sa lupa. Kaya ang problema sa lupa ang pinakaugat ng daan taong mga pag-aalsa, revolusyon at kaguluhan sa bansa. Ano ba kasi ang problema sa lupa? Dapat hindi natin pinoproblema ang lupa kasi ang Pilipinas hindi tulad sa Middle East, sa gitnang silangan, panay disyerto, hindi ka makatanim. Doon naman sa bahagi naman halimbawa ng Scandinavian countries, malamig, hindi ka rin makatanim, nagyayelo. Pero sa Pilipinas, tamang-tama ang klima, mayaman ang lupa. Ang mga buto kahit mahulog sa lupa, tutubo. Napakalawak ng pwede nating pagtaniman. Kabundukan, kapatagan, marami, malawak, mayaman ang lupa natin. Ang problema sa lupa natin ay dahil sa yung mga magsasakang nagtatrabaho sa lupa, tulad ng nakikita nyo sa picture, nag-aararo yan, hindi kanya yung lupa na yan. Pwedeng tenant lang siya. Tenant, hindi kanya yung lupa. O kung kanya man yung lupa na yan na sinasaka niya, ay maliit. Hindi nga aabot ng kalahating ektarya o 1 ektarya. Kaya, ang problema sa lupa na tinutukoy natin, 75% ng Pilipinos farmers o nasa kanayunan, magsasaka, pero wala silang lupang sarili. O kung may lupa man sila, napakaliit. Bakit? Kasi ang mayayaman, wala namang interest paunlarin ang lupa, silang nagmamay-ari ng mga lupain sa bansa. Halimbawa po ang Hacienda Luisita. Ang Hacienda Luisita, kumukover halos siya ng 3 bayan sa Tarlac. Iisang angkan lang yan ang may-ari, yung angkan ng Kuwangko. Hindi pa nga buong Kuwangko. Yung angkan lang ito nila Piping at Cory Kuwangko. Yung isa pang angkan ng mga Kuwangko, yung Danding Kuwangko, hindi Hacienda Luisita yon. Marami ring lupa yon. Sa Hacienda Luisita lang, 6,453 hektarya po yan. Mas malaki pa sa City of Manila na 3,955 hectares lang. Ang 1 hektarya ay 10,000 square meters yan. Kaya kung 6,453 hectares times 10,000, imagine niyo kung ilang square meters yan. Ay tayo, kung may lupa lang tayong pag-aari ng mga 100 square meters na magtatayo ng bahay sa atin, okay na. Yan hindi, 6,453 hectares. Kaya ganyan, ipinapakita lang natin kung gaano kalubha ang problema sa lupa sa Pilipinas. Si Danding Kuwangko, malawak ang lupa sa Tarlac. Malawak pa ang lupa niyan sa Isabela, parang 13,000 hektarya lata ang lupa ng Danding Kuwangko sa Isabela. Malawak din ang hacienda niyan sa Negros. Kaya nga yung asawa ng kanyang anak, si Rio Diaz, naging vice mayor ng Pontevedra. Kaya tingnan nyo ang yaman nila, malalawak na lupain. Nagkaroon tayo ng CARP. Ang sabi sa CARP, Comprehensive Agrarian Reform Program, dapat ang bawat Pilipino 5 hectares lang ang maximum na pag-aaring lupang agrikultural or agricultural land. Yung lampas sa 5 hectares dapat ipamahagi. Ang retention lang dapat 5 hectares. Pero hindi yan nangyayari. Sa ngayon, maraming mayayaman na ang pag-aaring lang lupa lampas sa 1,000 o mayroon pa nga 10,000 hectares or mayroon pang 25,000 hectares. Kaya hanggang ngayon nananatili ang problema sa lupa. Ngayon ang tanong, paano pinahihirapan ang masang magsaksakang Pilipino dahil sa problema sa lupa?
Ano ang epekto ng problema sa lupa sa kahirapan ng mga magsasakang Pilipino? Una, pangangamkam ng lupa at mga land use conversions. Dahil ang mga magsasaka gusto niyang magbungkal ng lupa para mabuhay, wala naman siyang lupa, so napipilitan siya. Sa totoo lang, yung nakikita niyo sa picture, yan ay nagkaingin. Yung kaingin, yung sa bundok, yung mga puno na kaya niyang putulin, pinuputol niya, at pagdating ng tag-init, sinusunog niya para makapagtanim siya. Ang makapagtanim siya nung upland rice, yung variety ng palay na pwede sa upland. At saka yung mga kamuting kahoy, yung mga root crops na pwede niyang itanim para mabuhay. Yan ang nangyayari. Ang problema, kapag nakapagbungkal na siya ng lupa sa mga kabundukan, may lalapit na naman na mayaman o may nakapag-aral na may koneksyon sa gobyerno, pinapatituluhan niya yung lupa, kinakamkam yung lupa. Ganun din yung land use conversions. Kung mayroon ka mang lupa, papalabasin ng Department of Agriculture, ng DAR, na hindi irrigated at pwede nang i-convert sa subdivision. Kaya kaliwat kanan ang nangyayaring land use conversion sa Pilipinas, at nangunguna dyan mismong ang mga politiko na negosyante tulad nila Villar, yung Camilla, ang dami niyan. Kaliwat kanan ang mga conversions. Kaya yan ang nangyayari. Wala na nga o kulang ng lupa ang mga magsasaka, sa pilitan pang kinakamkam ang kanilang mga lupain. Napepersa din silang ibenta ang mga lupa dahil sa laganap na land use conversions. Ang pangalawa, upa o partihan sa lupa. Dahil hindi pag-aari ng magsasaka o magbubukid ang lupa, bahagi ng kanyang kita sa pagtatrabaho sa lupa o sa produkto mula sa lupa napupunta sa may-ari ng lupa. Halimbawa, sa palayan, 50-50 ang partihan. Sa bawat pagtatanim ng palay, dahil hindi kanya yung lupa, pag nag-ani na ng lupa at ibinenta na, yung 50% napupunta sa may-ari. Sabihin pa nating 70-30. 70 sa magsasaka, 30% sa may-ari ng lupa. Kung 100,000 ang naging ani, 100,000 pesos, 70,000 sa magsasaka, 30,000 sa may-ari ng lupa. Yun yung upa o partihan sa lupa. Kung iisipin, parang okay, kasi 30,000 lang naman dun sa may-ari ng lupa, 70,000 dun sa magsasaka na tenant. Pero yung 70,000, lahat naman ang gasto sa kanya. Mula sa pagpapaararo, pagsuyod, pagpatanim, hanggang sa paggapas, hanggang sa pagtransport, lahat. Lahat sa magsasaka ang gastos. Kaya pag kwininta yung kanyang kita, mula sa 70,000 o 70%, wala halos natitira sa kanya. Ganon din sa pagkukupras. Every 45 days, halimbawa, nagkukupras yung magnyunyog. Halimbawang nakapagbenta siya ng 100,000. Kung ang partihan ay 60-40, 60% sa magnyunyog, sa nagkupras na tenant, 40% naman doon sa may-ari ng nyugan, 40,000 pesos napupunta kaagad doon sa may-ari ng nyugan. Wala naman siyang gastos. Ang lahat ng gastos, yung pagpakawit, yung pagpalaw, yung paghakot, lahat sa magnyunyog. Kaya wala ring kinikita. Dapat sana buo-buo nang napupunta sa masang magsasaka ang pinagpagura nila. Pero dahil sa feudalismo o problema sa lupa, dahil hindi nga kanila yung lupa, nagbibigay sila ng upa sa lupa o partihan sa mayamang may-ari ng lupa. Pangatlo, dahil nga lugi yung magsasaka, nababaon sa utang. Lalo pat ngayon, bagsak ang presyo ng produkto nila. Ang palay, bagsak ang presyo. Kahit yung iba pang mga produkto, bagsak ang presyo. Nakikita naman natin yung cabbage, yung mga gulay, kahit yung mga itinanim na gulay, bagsak ang presyo. Kasi nagdadatingan yung mga imported na produkto na galing sa ibang bansa. Dagdagan pa ng agricultural smuggling, patay ang mga magsasakang Pilipino. Bagsak ang produkto nila. Pag binenta na nila yung kanilang produkto, pag kwininta na dahil bagsak ang presyo, baon sila sa utang. Mas napakalaki ng gastos nila kaysa sa aktual nilang kinikita. Yan ang kalagayan ng magsasakang Pilipino. Pangapat, sa kanayunan, napakababa ng pasweldo. Alam naman natin ang labor laws natin. Nagtuturo ako ng labor law. Sa labor law natin, iba ang sweldo sa urban o sa
sa mga syudad at bayan kaysa sa mga kanayunan. Yung agricultural wage saka industrial and commercial wage iba. Pagdating sa kanayunan, lalo halimbawa sa Negros, nakikita nyo yan sa picture, yung mga sakada. O halimbawa ang minimum wage sa Bacolod, doon sa sentro ng Bacolod. Halimbawa ang 350. Pagdating sa mga kanayunan ng Negros Occidental, yung mga sakada, tubuhan, ang pagkakarga ng sakada dyan, mga 200 pesos lang yan. O 250. Ganon din sa mga tubuhan. Ganon din sa mga taniman ng saging. Kaya yung sahod sa kanayunan, napakababa. Mababa na nga yung sahod sa kalunsuran, sa mga syudad. Mababa na yan, nagrereklamo na ang manggagawa. Lalong mas mababa ang sahod sa kanayunan. Yan po ang totoo. Lalong mas mababa ang pasahod sa mga manggagawang bukid, sa mga kanayunan, at sa mga manggagawa sa hasyenda tulad ng sa tubo. Ngayon, dahil ang mga magsasaka nagrereklamo ng kalagayan nila, marami pa sa kanila biktima ng mga massacre, mga AG case, pinagsususpitsahan, supporters ng NPA, nire-red tag, marami yan. Kaya yung mga massacre na nagaganap, Mindiola Massacre, Hacienda Luisita Massacre, at kapag nakakakita tayo ng mga pinag-iinitan na mga, dahil nakatira ka sa kanayunan, nakatira ka sa baryo, ay minsan may presensya doon ng mga NPA, pinag-iinitan sila ng military. Pag nandun yung military, pag-iinitan sila ng pag ang masa sa kanayunan o magsasaka, pag-iinitan ng military, sasabihin supporter ng NPA. Pag alis naman ng mga military, sasabihin naman ng mga NPA supporter ng military. Kawawa yung mga magsasaka, naiipit at lagi silang pinag-iinitan. Ganun din, napakaraming mga batas, programa ang gobyerno na kontra sa magsasaka. Pinapalaganap lang ng gobyerno na para sa magsasaka, pero sa totoo, kontra sa magsasaka. Ang halimbawa, nung panahon ni Marcos, yung Masagana 99, hindi naman masagana ang nangyari. Nabaon lang sa utang ang mga magsasaka. Kaya nga, kahit sila Marcos, pinagmamalaki ang Masagana 99 nang humarap sa hearing sa Senado, napahiya si Amy Marcos kasi sinabi mismo ng dating Agriculture Secretary nung panahon ni Cory, si Carlos Dominguez, sabi niya, hindi naman matagumpay ang Masagana 99. Maraming mga magsasaka ang nabaon sa utang at maraming naluging mga rural banks na isinalba ng gobyerno. Yun ang totoong nangyari dyan. Noong panahon din ni Marcos, yung Coco Levy, yung bawat magnyunyog na nagbebenta ng kanyang kopras, kinakaltasan. Hanggang sa lumaki yung naipon na pera mula 1972 hanggang 1986, bilyon-bilyong peso. Sino ang nagkontrol ng Coco Levy na yan? Si Danding Coangco at ang mga kroni ni Marcos. Ipinambili ng share sa San Miguel. Kaya nga nakontrol ni Danding Coangco ang San Miguel. Nung marami ng perang kinita yung pera ng mga magnyunyog, ipinagtayo ng bangko, yung United Coconut Planters Bank. Nung bandang uli, binili rin ng mga oil mills tulad ng Lucina Oil Mills, Legazpi Oil Mills. Saan galing ang pera na yon? Sa mga magnyunyog. Pero hindi nila ngayon pag-aari, hindi nila makontrol. Pinakinabangan ni Marcos at ng kanyang mga cronies. Hanggang ngayon, pinaglalaban pa rin yan ng mga magnyunyog, coconut farmers, yung Coco Levy na yan. Sa panahon ng mga nila Arroyo, kay Duterte, hanggang ngayon, nandyan pa rin yung rice tarification law. Hindi pa rin yan binabasura. Ano bang nandyan sa rice tarification law? Importasyon ng bigas. Kaya luging-lugi ang mga magsasakang Pilipino. Hindi nila kaya makipagkumpetensya sa mga bigas na ini-import dahil sa rice tarification law. Nandyan pa yung korupsyon mismo sa mga pondo na para na sana sa magsasaka tulad ng fertilizer scam sa panahon ni GMA. At saka pati yung PDAF na 10 billion na kinurakot nila Napoles, Enrile, nila Jingo Estrada at nila Ramon Revilla Jr. na 10 billion yon na para sana yun sa magsasaka. Napakaraming mga programa na kontra magsasaka na hindi naman nakapagpaunlad ng buhay ng mga magsasaka. Ngayon, magsasaka lang ba ang naaapektuhan ng problemang ito sa lupa o ng problemang agraryo? Hindi. Kahit ang ito pala, calamity. Pag may kalamidad, pabor pa yan sa mga korap na politiko. Dapat sana pag may sa magsasaka, kung karating man, kukunti.
Ilalabas yung iba dyan pagdating na ng eleksyon. Yun ang malungkot na nangyayari sa panahon ng mga kalamidad. Ngayon, sa lipunan, ang magsasaka lang ba ang naapektuhan? Naipakita natin yung epekto ng problema sa lupa sa magsasaka. Dito naman tayo sa lipunan. Paano naaapektuhan ang ating lipunan dahil sa problema sa lupa? Una, dahil napakalaking mayorya ng mamamayan ang lugmok sa kahirapan, dahil 75% ng populasyon ay mga magsasaka at masang mamamayan sa kanayunan, kaya pag tinitingnan na yung kabuuang datos ng Pilipinas, napakarami ang naghihirap. Kasi 75% ng Pilipino nasa kanayunan, magsasaka, mangingisda, nabubuhay sa kanayunan sa pagsasaka at pangingisda. Dahil mahirap yung buhay nila, kaya ang nangyayari, marami rin na Pilipino ang hirap. 75% magsasaka, nasa kanayunan. Kaya sa datos ng populasyon natin, napakarami ang naghihirap. Pangalawa, dahil sa problema sa lupa, ang nangyayari, naapektuhan din ang syudad. Bakit? Napakalubha ng problema sa mga syudad at mga sentrong bayan kaugnay sa traffic, panirahan, kriminalidad at iba pa. Bakit? Dahil nagdadagsaan sa mga syudad at bayan tulad sa Metro Manila, Cebu, nagdadagsaan ang mga galing sa mga baryo at kanayunan. Kasi una, kinamkam na yung lupa nila o kaya binili na ng mga real estate developers tulad ng Camilla nila Villar. Wala na silang lupa o kaya pinag-iinitan sila dahil sa militarisasyon o pinagsususpitsahan silang supporters ng NPA, natatakot sila, umaalis na sila sa lugar nila, pumupunta na lang sa Manila, sa mga kamag-anak. Kaya ang nangyari, nagsisiksikan sa Manila. Ang daming tao na sa Manila. Kaya nagkakaroon na ng problema sa traffic, panirahan, syempre mga walang hanap buhay doon, kung ano-anong mga antisosyal na aktibidad tulad ng kriminalidad ang nangyayari. Dahil nagdadagsaan sa kanayunan, yung mga sa kalunsuran, yung mga galing sa kanayunan. Napipersa silang makipagsapalaran sa mga kalunsuran para maghanap buhay. At kadalasan, wala ring magandang hanap buhay sa syudad. Kaya yung problema ng syudad at saka ng kanayunan, magkaugnayan. Yung mga kinakaharap ngayon na problema sa syudad, traffic, housing, kriminalidad, lahat yan maiuugat sa problema ng kawalang kaunlaran sa kanayunan. Kung maunlad ang kanayunan, bakit papupunta sa kalunsuran? Ganon din, napakababa ng sahod sa Pilipinas. Dahil maraming Pilipino, mga magsasaka at nasa kanayunan, rural areas, ang walang trabaho, pabor ito sa mayayamang negosyante. Dayuhan man o lokal. Bakit? Pag mas maraming walang trabaho, nakakapagdikta ng murang lakas paggawa o labor ang mga negosyante. Halimbawa sa isang syudad, dahil marami naman pwedeng, halimbawa sa isang gasolinahan, dahil maraming nag-a-apply ng trabaho na maging gasoline boy, maraming mga kabataan mula sa baryo ang walang trabaho. Kahit 180, 200, tumatanggap na ng sweldo. Bigay ng mababang pasahod ang mga kapitalista at negosyante kasi marami namang mga trabaho, ang mga tao ang walang trabaho, lalo na mula sa kanayunan. Ganun din, ang problema rin natin sa market. Ang problema natin sa market, matumal ang lokal na pamilihan o yung domestic market natin. Bakit? O, tingnan nyo yung mga SM, mga malls. O, halimbawa dito sa Naga City, mayroon ditong SM, mayroon ditong Robinsons, mayroon pang Vista Mall, mayroon pang Gaisano. O, bakit? Marami bang taong pumupunta doon? Kukunti. Kung may pumupunta man, nagpapaano lang, nagpapalamig. Pero wala namang bumibili halos. Bakit walang bumibili? Walang pera. Dito sa Naga City, ang mga nakapaligid dito, yung mga bayan dito na nakapaligid, mga rural areas, agricultural areas, wala namang kita halos, hirap din ang buhay. Kaya yung market, yung domestic market natin, kulang. Nakakapunta lang sila sa mga malls, nakakabili sa mga groceries, sa mga hardware. Nakakabili lang yung mga nasa kanayunan kapag nagpadala yung mga kamag-anak nilang nasa abroad. Yun ang reality. Kaya kung gusto natin na yung ating local market ay mag-expand, lumawak, dapat iangat natin ang kabuhayan ng magsasaka at magbubukid. Halimbawa, yung binigay ko kaninang halimbawa, yung magkukupras. Kung yung magkukupras na yon, sabi natin, every 45 days nagkukupras siya, yung kinita niyang 100,000, yung 40,000 na pupunta dun sa, at dahil hirap ang kalagayan ng mga magsasaka, pag panahon ng eleksyon,
napipersa silang ibenta yung kanilang mga boto. Kaya yung problema natin sa maruming politika, yung ating politika na dinudominate ng trapo, tuwang-tuwa ang mga trapo na yung mga politikong korap at trapo, gusto din nila na hindi umuunlad yung mga nakatira sa baryo eh. 'Di ba? Kaya nga yung yung nangyari kay BP Leni nitong eleksyon na to, tayo na mga middle class, marami tayo sumasama sa rally, ang dami natin. Daan-daang libo, milyon pa nga umabot. Pero pag tiningnan mo na yung mga botante galing sa kanayunan, karamihan dyan, hirap talaga. Yun ang vulnerable sa vote buying. At yun yung ini-exploit ng mga politikong trapo. Kaya hanggat hindi natin naiaangat ang kabuhayan ng mga magsasaka, ng masang magsasaka sa kanayunan, na 75% ng populasyon, hindi tayo magkakaroon ng totoong demokrasya at matured na politika. Yan po ang totoo. Yan ang malungkot na kalagayan. Magkaugnay yan. Kaya, 4 times na daw na na-interrupt ang live natin. Bakit kaya? Anyway, magpatuloy tayo. Paano ba kasi lumitaw itong problema sa lupa? At paano ito lumubha? Kailangan nating balikan ang kasaysayan ng Pilipinas. Kailangan nating tingnan paano lumitaw itong problemang ito. Kaya ito, panahon pa man ng mga Kastila, nandiyan na yung problema sa lupa. Nung panahon bago dumating ang mga Kastila, yung mga Espanyol, yung mga barangay dito sa Visayas at Mindanao, mga barangayan na pinamumunuan ng mga dato at raha. Doon sa Mindanao, sultanato sila. Sultanate ng Sulu at Mindanao, doon namumuhay sila ng mapayapa. Hindi man sila, wala na raw tayo sa YouTube. Hindi man sila kasing unlad, ano? Hindi man sila kasing unlad ng Europa, pero hindi naman nila problema ang lupa kasi pag-aari ng mga katutubo ang lupa. Pero pagdating ng mga Kastila, lahat ng lupa na nakikita ng mga mananakop, diniklarang pag-aari ng Espanya. Yun ang tinatawag na sistemang enkomienda. Mula sa mahabang panahon ng pananakop ng kolonyalistang Espanyol, 333 years tayong sinakop, pinangibabaw nito ang feudalismo, ipinatupad ang sistemang enkomienda. Idiniklarang pag-aari ng hari ng Espanya ang lahat ng mga lupain. Kaya makikita nyo, karamihan ng mga lupa, Madrigal, Yolo, Araneta, Ayala, Abuitis, Lopez, Ledesma, yan. Bakit? Kasi dahil nga yan sa dahil sa panahon pa man ng mga Kastila, sila na ang kumokontrol ng lupa sa Pilipinas. Ngayon, panahon din ng mga Kastila, naganap ang maraming mga pag-aalsa, ang mga uprisings laban sa Espanya, at ang dahilan niyan ay dahil sa usapin sa lupa at persahang paggawa o pulo. Si Magalat sa Pangasinan, sa Ilocos, si Sumuroy noong 1649 to 1650, si Sumuroy sa Samar yan, si Gigo Silang 1762 to 1763 sa Ilocos yan, si Palares sa Pangasinan yata yan, 1762 to 1764. Maraming mga pag-aalsa yan. Yan, lahat yan tungkol sa lupa kasi kinamkam ng mga Kastila ang lupa. Pagdating noong 1800s, mga 1700s to 1800s, ang ginawa, yung mga enkomienda kinonvert sa hacienda. Ginawang pataniman ng malawak na pananiman ng mga tubo yung Negros. Ginawang pananiman ng tabako yung malalawak na lupa sa Ilocos. Ganon din abaka sa Visayas at sa Bicol. Nyug dito sa Katagalugan at sa Bicol. Lahat yan mga hacienda na ginawang taniman na taga-supply ng hilaw na materyales sa Europa. Kasi nagkakaroon na noon ng Industrial Revolution. Sa nangyaring ito, lalong tumindi ang pagsasamantala sa mga magsasaka kasi binibigyan na sila ng quota, i-deliver nyo na to, gawin nyo na to kasi aalis na yung barko na sasakyan papunta ng Espanya o ng Europa. Kaya yung mga magsasakang Pilipino talagang galit na sila sa mga pagsasamantala sa kanila, gusto na nilang mapasa kanila yung lupa. Kaya nung itinayo yung katipunan ni Bonifacio, bagamat ang namuno sa Rebolusyong 1896 ng Katipunan ay mga ilustrado o mga may kayang Pilipino, pero ang mayorya ng mga sumama sa Revolusyon ng 1896, pinakamaraming lumahok sa Revolusyon ng Katipunan, mga magsasaka. Kita nyo dyan sa picture, mga nakapaalang yan. Yan yung mga magsasakang sumama sa Revolusyon ng Katipunan. Ang ipinangako sa kanila, ipapamigay sa kanila ang lupa ng mga praile at mga mayayamang Espanyol kapag nagtagumpay ang Revolusyon. Yan ang
Nagtagumpay ba ang revolusyon? Oo. Nagtagumpay sana ang Revolusyong 1896, idineklara na sana ang kalayaan noong June 12, 1898. So umaasa yung mga magsasakang lumahok sa digmaan o sa Revolusyong 1896 na mapapasa kanila ng lupa, kukumpiskahin na ang lupa ng mga praile at ng mga mayayamang Kastila. Pero hindi. Pumasok sa Pilipinas ang US. Pumasok ang US. Pagpasok ng US, nagkaroon ng Philippine-American War 1899 to 1902. Ang ginawa ng US nang sinakop na nila tayo, kinaibigan ng US yung mga yayamang mga Kastila tulad ng mga Lopez, Abuetes, Ayala, Madrigal, Yolo, Araneta. Kinaibigan ng US. Kaya yung lupa ng mga Kastilang mayayaman napanatili sa mga Kastila. Ang ginawa ng US dun sa mga Kastilang mayayaman, ginawang taga-supply nila ng raw materials. Kaya hindi natupad ang adhikain ng magsasakang Pilipino na mapasa kanila ang lupa dahil kinaibigan ng imperialismong US ang mga mayayamang Espanyol at Inchik na nagmamay-ari ng mga lupa. Ginawa sila mga taga-supply ng mga hilaw na materyales para sa imperialismong US. Kaya yung pangangailangan ng US ng asuka, ng tubo, yung pangangailangan ng tabako, yung pangangailangan ng kopras, pangangailangan ng abaka, isinupply yon ng mga mayayamang Espanyol na nagmamay-ari ng lupa. Kaya hindi naman nagkaroon ng land reform sa ilalim ng mga Kastila, ng mga Amerikano. O, kaya kahit sa ilalim ng mga Amerikano, yung mga magsasaka, nag-alsa pa rin sa mga Amerikano. Hindi masyado na tayong pamilyar, pero yung may pag-aalsa ng mga sakdal sa Katagalugan, yan sa bahaging Laguna, 1935 yan, Sakdal Uprising, yan yung mga sakdalista. Panahon ng kolonya na ang Pilipinas ng US, nagpatuloy ang paglaban ng masang magsasaka para sa lupa. Isang halimbawa nito ang mga pag-aalsa ng sakdalista noong 1930s. Kahit noong panahon ng imperialismong Hapon at nang manumbalik ang imperialismong US hanggang sa mga unang taon ng Republika ng Pilipinas noong 1940s at 1950s, nabuo ang Hukbalahap at ang HMB, yung Huk Rebellion, hukbong mapagpalaya ng bayan. Karamihan dyan ay mga magsasaka sa Central Luzon. Yung Huk Rebellion na yan, sila Laba Tarok yan. Ang dahilan yan, sumama yung mga magsasaka dahil gusto nilang mapasa kanila yung lupa kasi yung Central Luzon, maraming hasyenda dyan. Kinalaunan, nang ginawad ang kalayaan ng Pilipinas, 1946, naging presidente na si Roa, si Quirino, sumunod na mga presidente, itinatag na ang Republika ng Pilipinas. Ang problema sa lupa, nagpatuloy pa rin. Wala namang land reform na ipinasa si Roja, si Quirino, si Magsaysay. Walang reforma sa lupa. Wala. Nagkaroon ng reforma sa lupa sa panahon na ni Marcos. At nung mga 1960s, lumitaw na yung NPA, pumalit naman dun sa Huk. Kaya yung mga rebellion na yan, yung mga pag-aalsa na yan at mga paglaban, karamihan dyan magsasaka ang sumusuporta. Natigil ang Huk Rebellion noong 1940s at 1950s, pero nabuo naman yung NPA. Karamihan ng mga sumama sa NPA, mga magsasaka na gustong mapasa kanila yung lupa. Kaya yung problema sa lupa, konektado yan sa insurgency talaga. Para kunwari tugunan ang problema sa lupa at mapigilan ang pag-aalsa ng mga magsasaka, nagpalabas si Marcos ng huwad na reforma sa lupa, ang PD-27. Pero ito ay sumaklaw lamang sa mga palay at mais. Hindi naman malawakan yan. Hindi comprehensive. At karamihan ng mga lupa nanatili naman sa kamay ng mga mayayamang may-ari ng lupa kasi mga kroni rin ni Marcos. Lalo pang pinalubha ng diktadurang Marcos ang pagsasamantala sa masang magsasaka dahil sa Coco Levy, yung kinuliktahan yung mga magnyunyog ng levy. Sino bang humawak niyan? Si Danding Kuwangko, yung nasa kanan. Hindi nalusaw ang feudalismo kahit pinasa na ang CARP nung panahon ni Cory Aquino. Naganap ang maraming kaso ng pamamaslang sa magsasaka, halimbawa Mindiola Massacre. Ang mga malalawak na lupain ay dirinigalaw ng CARP, maging sa ilalim ng gobyernong Pinoy at Aquino. Hanggang ngayon. Ngayon, ang karamihan ng mga lupa na malalawak, pag-aari pa rin ng mga mayayaman, lalo na ng mga politiko. Kasi hindi naman na ipatupad ng DAR, ng Department of Agrarian Reform, yung CARP. Kasi mga politiko na yung mahahagip ng mga lampas na sa 1,000 hectares, 10,000 hectares. Mga politiko na yan. Kaya yung CARP, na ipamigay lang o nasakop lang ng CARP, yung pag-aaring mga 20 hectares, 50 hectares,
100 hectares, pero yung mga libo-libo na, daan-libo na, hindi na nasakop ng CARP yon. Kasi pag-aari na yan ng mga congressman, pag-aari na ng mga gobernador, mayor. Kaya hindi rin naging matagumpay ang CARP. Yung PD27 ni Marcos, limitado lang ang sakop, palayan at maisan lang. Hindi nagalaw, kunwari lang na reforma sa lupa yan. Ang layunin lang talaga, pahupain ang galit ng mga tao sa martial law. Si Cory naman, okay naman sana yung CARP, sinasabi Comprehensive Agrarian Reform Program, sakop pati yung Nyugan, lahat. Pero mga maliliit na lupain lang ang nasakop. Hanggang ngayon, lalo na kay Duterte, wala nang programa sa reforma sa lupa. Ngayon, lalo nang wala. Si Marcos, ang programa niya, yung Masagana 99 daw, gagawin ngayong Masagana 150, Masagana 200. Wala rin. Hanggat hindi nalulutas ang problema sa lupa, yung pag-aari ng lupa ay nasa mayayaman, hindi uunlad ang agrikultura. Kahit pag-aanong pautang ang ibigay ng gobyerno sa magsasaka, kahit pagbigyan ng libreng fertilizer, okay din yan, nakakatulong din yan. Pero hanggat ang lupa ay pag-aari ng mayayaman at hindi na ipapamigay sa mga magsasaka, hindi magkakaroon ng totoong kaunlaran sa kanayunan. Ang problema sa lupa ay siyang pinakaugat ng hindi pag-unlad ng kanayunan. Sa ibang bansa tulad ng Korea, ng Japan, ng Taiwan, nagkaroon ng land reform. Kaya nga yung mga magsasaka doon, kung titingnan ng magsasaka doon, mayroon silang pag-aaring traktor, malaking traktora, modern ang kanilang pagsasaka, at doon sa yung mga farmers doon, ang buhay nila katulad na ng middle class sa Pilipinas. Mas mayaman pa nga yung farmers ng Japan, ng Taiwan at ng Korea sa mga middle class. Kung yung mga nagtatrabaho lang naman dito sa Pilipinas, teacher o nasa gobyerno, mas mayaman pa ang farmers ng Taiwan, ng South Korea. Bakit? Kasi kanila yung lupa eh. At ang traktora nila makabago, mechanized ang farming, hindi tulad dito na araro at suyod. Kaya ang kabuhayan nila at ang kita nila malaki. Ang level nila ang kabuhayan nila mataas pa nga sa middle class. May sarili silang kotse, may sariling sasakyan. Yun ang kailangan din sana sa Pilipinas. Ang una munang kailangan talaga, reforma sa lupa. Yung totoo, yung mga malalawak na lupain ng mga mayayaman, ibigay sa mga magsasaka. Yun ang totoo. Pag naging pag-aari na yan ng mga magsasaka, tapos suportahan pa ng gobyerno, uunlad ang kabuhayan nila. Lalaki ang kita nila, maaangat ang kanilang buhay. Hindi na nila ibebenta yung kanilang boto. Hindi na rin kailangan ng mga purpose na yan. So ang kailangan natin, agrarian reform at rural development. Yun ang kailangan natin. Ang problema, mula pa noon hanggang ngayon, hindi natin nakikitang ginagawa yan ng gobyerno. Panay pabalat bunga lang. Kahit ngayon na sinasabi ng sa panahon ni Marcos, priority niya ang agriculture, hindi yan. Lalakihan ang budget ng agriculture para sa korupsyon. Hindi naman talaga para sa mga magsasaka. So ito, ang ating naging topic mga kabunyog. Ang naging topic natin, balikan natin, diniscuss natin ngayon sa 4 na mga pangunahing dahilan ng problema ng lipunang Pilipino. Kagabi diniscuss ko yung pre-industrial na kapitalismo, ngayon naman problemang agraryo. Sa susunod na mga topics ko, number 3 and 4 naman ang i-discuss ko. So natutunan natin ngayon ang problemang agraryo, ang ikalawang dahilan ng mga problema ng lipunang Pilipino. Magandang araw po sa inyong lahat, mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.